Happy New Year! Happy New Year sa inyong lahat. Welcome sa aking channel. Ang daming nagtatanong sa akin noong 2025 at sa mga nakaraang buwan at araw kung paano daw pwedeng makapunta dito sa bansang Espanya. At dahil sobrang interested, ang daming interested talaga ng mga kababayan nating mga Pilipino ang gustong pumunta dito sa Espanya. At yan nga po ang pag-uusapan natin ngayon. Sa video ito ngayong araw na to, paano nakakapunta ang mga Pinoy sa dito sa Spain. Ayan. Ako nga po pala si Nathaniel at 2019 nung ako ay dumating dito sa Spain gamit ang student visa. Welcome sa aking channel. Basically, magbabahagi lang ako ng aking kaalaman, ng experience kung paano nga nakakapunta ang ating mga kababayan dito sa Spain. No? Kasi ang dami sa atin na sobrang pinangarap at dream talaga na makapunta dito sa Spain. So, meron tayong mga paraan, meron yung legal at saka yung ang tawag dito, yung hindi legal na ginagawa ng ating mga kababayan, which is nangyayari naman. Although, for me, hindi ko siya talaga nire-recommend, no? Pero pag-usapan natin yan dito sa video ito. Okay. Before that, pwede ka mag-subscribe sa aking channel para magkaroon ka pa ng maraming ideya no, bago pumunta dito sa Spain. So, ang una nating pag-usapan ay ang family reunification. Ito yung mga legal na paraan no, sa pagpunta dito sa Spain. Family reunification or yung tinatawag nating petition. Sa petition kasi, feel ko ito yung pinakamabilis or guaranteed na paraan kung paano ka makapunta dito sa Spain kung meron kang kamag-anak. Ayan. So, lucky sa meron mga kamag-anak. Pero kung wala ka namang kamag-anak, meron pa namang ibang way no, kung paano makapunta dito sa Spain. So, dito sa family reunification, ang pinakamadali ay kumuha ng family member na 18 years old pababa or 60 ata or 65 years old pataas. So pag kinuha mo ang iyong parents at or yung inyong mga anak, meron pa din namang mga documents no, na kailangan. Pero kung matagal ka naman nasa Spain, it's either resident ka or citizen ka, mas madaling kumuha. Lalong-lalo na kung ikaw ay citizen na, no? Kasi marami na tayong mga kababayan Pilipino na citizen na dito sa Spain at mas madaling kumuha ng family member sa Pilipinas or siguro kahit na sa ibang bansa sila nakatira, no? Um, ang alam ko, pag citizen ka, hindi na ata kailangan, kasi may mga requirements to, hindi na kailangan ng piso or bahay. Pero pag ikaw ay resident, correct me if I'm wrong, no? Kung meron tayong mga kababayan na nanonood dyan. Kung ikaw ay isang, ang tawag dito, resident, kailangan mo ng piso. Yung piso is a bahay or apartment na nakapangalan sa'yo. Ayan, syempre, i-check nila yan. Pero marami na rin akong mga nakilala na naka-petition na nakapag family reunification na nakuha naman nila yung kanilang mga family members. So feel ko, etong way na to is like 99.9% no, na makuha yung family members. So swerte talaga sa mga may kapamilya dito. So ang pangalawa is yung work visa, i-relate natin dun sa may mga family members na nandito na sa Spain. Normally, halimbawa sana yung nanay mo, meron siyang amo at matagal na siya doon. Yung nanay mo, pwede niyang kausapin yung kanyang amo na bigyan ka din ng work permit. Pwede po yun. Which is, pag galing ka ng Pilipinas, mag-apply ka pa din sa Embassy of Spain sa Pilipinas, sa Makati. Alam ko pwede yon. Kasi ngayon, ang dami ring tatanong kung ano ba daw ba yung agency sa Pilipinas para kumuha ng for work visa. Sa pagkakalam ko, wala po. Kasi parang wala namang kontrata or yung parang, ang tawag nito, agreement between Spain and Philippines. Kaya sa tingin ko, hindi open ang Spain para kumuha ng mga workers through work visa sa Pilipinas man or sa kahit saang parte ng mundo. Pero later, pag-usapan natin kung paano pa rin nakakapunta yung mga Pilipino dito. Ayun. So, yeah, meron akong kilalang ganun. So, papakiusapan niya yung amo niya or yung employer, tapos sila ang magbibigay ng work permit or visa. Hindi ko lang alam kung ano yung tinitignan dito ng consulate ng Spain sa Philippines, kung in need ba yung job na to or something like that. Kasi for example, sa mga
bahay, no, sa household, marami naman ang pwedeng ikontrata or kunin dito mismo sa Spain. No? Hindi ko lang alam kung ano yung tinitignan nila. Pero for me siguro as long as na merong nakapirma doon na willing namang magbigay sa'yo ng contract is I think okay naman, no? Kasi may kilala naman ako na nakapasok sa Spain na gano'n nga yung kanilang ginawa. So, swerte na lang talaga kung meron kayong mga family members or kakilala na nandito na sa Spain. Ayan. O yung tinatawag natin na sponsor pala yun, yung work visa. Ang pangatlo is student visa. Yun yung way ko kung paano ako nakapunta dito sa Spain. Gagawa tayo ng separate videos, although marami na akong videos na nagawa no, about student visa lang. No? Kasi ang daming mga tanong din. Alam ko na hindi ganun kadali na magplano at yung, alam mo yung nag-umpisa ka na mag-gather ng information bago ka pumunta sa Spain. Hindi siya ganun kadali. Parang ang daming confusion. Marami ka ding tanong. Kailangan mo ng someone to talk to para tanungin yung mga bagay-bagay. Kahit mga simpleng tanong lang. No? Ganon din ako dati bago ako pumunta sa Spain. So, sa student visa, mabalik tayo, no? Maraming paraan, maraming type ng student visa. Pero ngayon, merong agreement kasi ang Spain at Philippines, like yung program ko, yun yung language assistant program na magtuturo ka ng English dito sa Spain for 10 months, 9 months, ayun, depende sa region. At yung visa mo nga ay manggagaling mismo sa Pilipinas, okay? And marami ng mga program about language assistant. For example, Ministry of Education ng Spain, BEDA or BIDA, BEDA, USETAM, yun yung program ko ngayon. Meron ding MEDEAS, Institute of Franklin, Sabio, at saka madami pang iba, no? Parang Universidad de Murcia, ganyan. Up International. So maraming mga program. Siguro pwede ka nang pumunta sa Google, type mo lang doon, Language Assistant Program, Spain. No? Maraming options na nag-open kasi halimbawa doon sa Ministry of Education, konti lang ata yung slot nila para mga 200 language assistant lang for Filipinos. No? Kasi hindi lang naman Pilipino yung mga kinukuha nila. Karamihan is galing ng US, tapos Canada, UK, Australia, New Zealand, India, Singapore, ganun. So marami silang partner na mga countries, no, hindi lang Pilipino. So halimbawa, ang TOEFL lang for Philippines is 200, 300. Sa language assessment program kasi ng ministry, maraming mga, ano, ang tawag nito, maraming mga partner schools or universities. And meron kasing stage 1 tsaka stage 2. Yung stage 1, ino-open nila para sa mga partner universities. Paano na lang kung yung university mo is hindi siya partner ng Ministry of Education, kagaya ko, hindi siya partner. So mag-open sila ng stage 2 para sa mga non-partner universities. So, since kokonti lang yung slot, marami pang available programs, no? Yun yung language assistant program or auxiliares de conversation. Meron ding masters, pwede ka mag-aral dito ng masters or doctorate. Kailangan dito ng show money, no? Siguro mga, depende sa program yan, 200 hanggang 500,000, ganyan. Ayan, mag-aral ka ng masters or doctorate. Feel ko pagdating sa masters or doctorate, mas malaki yung chance mo as long as na meron ka ng parang acceptance letter from the university. And as long as na ma-verify siya ng consulate na legit yung program mo, yung studies mo, studies abroad. Meron din mga scholarships yung, ano tawag doon? Parang ACID. AECID ata, yun. No, sa Philippines, nag-aaral sila mismo doon. Meron ding vocational, ito ngayon yung parang in demand, yung vocational. Marami na rin tayong mga kababayan na nag-offer ng tulong, may mga agency din, no, sa Philippines na nag-offer ng tulong for vocational courses. Ang pagkakalam ko kasi sa vocational courses sa Spain is free pag sa public, no. Parang meron din atang fee pero very minimal. Sa mga vocational courses or yung tinatawag nilang formasyon professional. Yung formation professional kasi or vocational courses, parang ang counterpart niya sa Philippines is TESDA. Meron siyang 3 level, yung basic, medium, at saka superior.
Yung basic at saka medium, yun ata yung free tuition or may minimal fee. Or meron ding mga babayaran syempre pero hindi siya ganun kamahal, no? Pero yung superior, I think is magbabayad ka doon. Pero parang meron din atang scholarship na ino-offer, depende yun sa grade mo. Okay. So dito sa formation professional, nagiging in demand na siya kasi marami ng mga Pilipino nakakapasok. Ang kalaban lang natin dito na Pinoy is visa. Mahirap kasi sa atin parang kailangan mong i-prove muna na deserving ka or karapat dapat kang mag-aral or pumasok dito sa Spain, no? Unang-una sa lahat, financial, no? Kailangan may pera ka, no? May laman yung bank account mo or else merong mag-sponsor sa iyo. Ayan. Siguro i-separate na lang natin yung video na to. Dinedevote ko na yung time ko ngayon sa paggawa ng mga videos kung paano nakakapunta yung mga Pilipino sa Spain. Sa akin, as long as na in legal way, okay ako doon, no? Yeah. And then the next one is language. Yung language is mag-aaral ka dito ng Spanish. Meron dito mga short course, long course, ganyan. Yung short course is like, mostly parang ina-offer siya pag summer. Alam ko sa online, marami mga available information dyan sa Google, mga, let's say, study Spanish language in Spain, ganyan, i-google mo lang yan. Kasi maraming, every region, every province sa Spain, maraming nag-offer ng ganitong program. So, napakadaming opportunities. Meron na akong friend na nakagawa niyan, pero parang yung show money niya was like 500K. Siyempre, kailangan ding tignan ng consulate na pwede ka bang magbayad talaga or alam mo yun. Meron yung mga ibang center or institution na parang nag-offer sila ng partner family dito sa Spain, which is doon ka titira sa pamilya na yon habang nag-aaral ka ng Spanish language. Ayan. Alam ko. Siguro ang tip ko lang dito is piliin nyo yung mga center or language institution na legit. Tapos, yung outside of city center, like outside of Madrid or Barcelona, kasi baka mas malaki yung chance nyo na makapasok dito sa Spain. Kasi yung friend ko dati is, kung hindi ako nagkakamali, nag-aral siya sa Salamanca or sa Castilla y Leon. Medyo outside siya ng Spain, no? So siguro baka mas malaki yung chance nyo na ma-approve yung visa nyo. Kasi yun talaga yung kalaban natin, yung visa. For example, nakahanap ka ng amo mo or school, hindi na guarantee na makakapasok or makakakuha ka ng visa. Siyempre, dadaan at dadaan ka pa rin sa konsulado sa Pilipinas, no? Yung, kung galing ka naman ng ibang bansa, hindi ko alam kung paano yung process, pero may ibang option pa naman dyan. Another one, kung paano nakakapunta yung mga Pilipino dito is tourist visa. Pero dito sa tourist visa, feel ko talagang sinasalan nila. Kasi parang dati pakiramdam ko yung mga nakakapasok lang sa Spain or sa Europe is yung mga mayaman, yung mga politiko, yung mga artista. Yun lang yung nakikita ko dati, yung mga businessman, ganon. Pero like yung ordinaryong Pilipino, meron din, pero grabe kasi, alam mo yung Schengen visa, mahirap siyang kunin, no? um, Tinitignan nila kung meron kang kakayahan talaga na mag-rent ng apartment, ng hotel, yung day-to-day mo tinitignan. Iba't ibang bansa sa Schengen, iba't iba rin yung mga requirements nila. Meron yung mga bansa na super mahal, like Switzerland, ganyan. So, kung halimbawa, one day, ganito dapat yung laman or yung gagastusin mo, ita-times mo yun, halimbawa, 30 days ka dito, ganyan. So, ganun siya kamahal, okay? Yung price dito is like times 5 or times 10 sa Pilipinas, kaya mahal siya. Siyempre, i-consider mo yung expenses mo everyday, okay? Another one is Golden Visa. Yung Golden Visa naman is nag-close na siya. Parang feel ko ang pinaka-last na dito na nakapasok is yung time ni, anong pangalan nito? Ni Bea Alonso, nung nakabili siya ng property sa Madrid, which is, syempre, yung mga mayaman lang talaga yung nakaka-afford nito, no? Yung mga may pera, mag-invest ka dito. Malaki din kasi sobrang laki. It's like 30 million pesos ata, so sobrang mahal niya. Ayan. And then another one is au pair. Yung au pair, madalas ko siyang narinig sa north ng Europe, no? Dito sa Spain, parang hindi ko masyadong narinig siya. Pero feel ko meron pa din naman, siguro, no? Au pair. And another one is cultural exchange. Normally, yung mga cultural exchanges na offer sila
siya sa mga university students, yung mga third year, fourth year, mga graduating na university students. Kung meron silang partner universities or institution dito sa Spain, so yun, in-offer siya, cultural exchange. Okay. Pero for me, based sa aking experience, ang madalas kong na-encounter yung paano nakakapasok ang mga Pilipino dito sa Spain is cross-country. Okay? Yung cross-country is galing na sila mismo dito sa Schengen areas. Dito kasi sa Schengen area, sa Europe, hindi ka nadadaan sa immigration, wala ka ng, minsan hindi na sila nag-check ng, ang tawag nito, ng visa kasi nandito ka na nga sa loob. Kung ikaw ay galing ng Italy, ng France, ng Portugal, ganyan, minsan pwede nga by bus lang siya, ganyan. Pero ito is reality lamang, no? Hindi ko naman nire-recommend talaga na mag-cross country kayo, mag-TNT kayo, mag-illegal kayo. Pero ito talaga yung nangyayari na hindi lang naman siya para sa mga Pilipino, pati din sa mga Latin American countries or yung mga Eastern European countries. Ganito kasi yung kalakaran, alam mo yun? So, normally galing sila ng France, parang pinakamadami ata is galing ng Poland. Poland, Hungary, Croatia, ganyan. So, ang nangyayari is meron silang kontrata sa mga bansang iyon. Yung iba, minsan nga paglapag pa lang nila sa airport na sila eh. Paglapag nila halimbawa sa Poland, diretso na agad sila sa Spain, which is parang for me naman hindi siya maganda kasi dapat para mabayad utang ka muna no dun sa mga bansang nagbigay sa ng visa kasi hindi naman ganun ka dali ang kumuha ng visa no, especially if it's work visa yung binigay nila sa iyo. Yun, may mga bansa kasi dito na nag-offer ng opportunity na to no, para sa mga Pilipino, nagbibigay sila ng work visa kasi may agreement yung bansa nila at saka Pilipinas. Pero sana hindi umabot dun sa point na maabuso siya. Pero alam ko naman na alam na ng mga authority na ganito yung nangyayari talaga. Wherein sa video ito, gusto ko lang talagang i-share na ganito yung nangyayari. Alam nyo, reality ito eh. Wala tayong magagawa ganito. So, meron silang mga kontrata sa Poland, sa Croatia, ganyan. Tapos nakakakuha sila doon ng TRC. Yung TRC is yung card nila. Tapos, minsan yung iba, yun nga, paglapag pa lang nila, diretso na sila sa Spain or sa ibang bansa. Or bago matapos yung kanilang kontrata, diretso na sila. Yun yung tinatawag nilang cross-country na parang meron ka munang kontrata sa ibang bansa tapos pupunta ka dito sa Spain from that country. No? Sa mga ibang bansa naman outside ng Schengen, like for example, Albania, Morocco, ano pa ba, Russia, yung mga ganyan, kailangan nyo ng separate visa. At kung magtatanong kayo kung merong agency ba sa mga bansang kinaroroonan nyo ngayon, hindi ako sigurado. No? Again, wala naman kasing agreement ang Spain at saka Philippines. No? Or mga Filipino passport holders na ang tawag nito, mag-recruit sila tapos magtrabaho dito. No? So yun nga, ang ginagawa talaga ng ating mga kababayan is nag-cross country. Marami dito galing din ng Scandinavian countries, no? Like Netherlands, Denmark, Norway, Sweden, Finland. Tumatalon sila. Yun yung term. Kaya tumatalon. Meron nga nag-joke dyan dati. Ano ba sila? Grasshopper ba sila? So, technically yun. Tumatalon sila. So, mga au pair sila sa Denmark or sa Sweden. Tapos, tatalon sila dito sa Spain. Kasi yun nga, wala namang immigration sa airport. Ang daming natatanong dyan, no? Walang immigration. Meron siguro yung mga airport staff na tinatanong nila, nasaan yung visa mo, nasaan yung working permit mo. Kung meron kang valid na working permit or visa, mas madali. Kasi, syempre nandito ka na, you have the right to move, no? From, I think, 26 countries dito sa Schengen. So, hindi na nila tinitignan. Kaya lang very risky pag ewan ko ba kung TNT ba yung right term doon, no? Pagpunta mo dito kasi ang TNT is tago ng tago. Pero pagpunta mo dito sa Spain, hindi ka naman nagtatago. Kasi for me is okay yung policies nila dito sa Spain when it comes sa immigration policies, immigration law, pro-immigrants actually, no? Sa current na gobyerno, administrasyon.
Sana hindi nga lang siya maabuso. But then again, hindi lang mga Pilipinos yung gumagawa nito. Marami ding mga ibang bansa kasi hindi nila kailangan ng visa pagpunta nila dito sa Spain. Like for example, yung mga taga-Ecuador, Brazil, Colombia, Venezuela, tourist visa lang yung kailangan nila para meron silang 90 days na pumunta dito, no? So, ayun, di ba? Parang ang hirap maging Pilipino, kailangan talaga natin ng visa. So, pag yun yung plan mo is mag-cross country ka, halimbawa meron kang TRC sa Poland or sa Croatia, yung card mo is hindi valid paglapag mo dito. So technically, yung mga nagko-cross country kahit sa bansa pa, na wala silang working permit or legal na documents, pagpunta mo dito, once na expired na yung visa or working permit sa ibang bansa, hindi na siya valid dito sa Spain. So magiging undocumented ka or irregular yung status mo. So very risky siya kasi pagpunta mo rito, paano ka mabubuhay? Paano mo masusustain yung everyday, day-to-day life, no? Saan ka kukuha ng budget, pambayad ng apartment or yung piso, pagkain, transport, paano kung nagkasakit ka, ganyan, medical. So, pag-usapan natin yan sa iba pang mga videos. Kaya it's very risky. And then, ang nangyari ngayon is after 2 years, dating 3 years, no? After 2 years, nag-a-apply yung ating mga kababayan ng permit or dumadaan sila dun sa aplikasyon na tinatawag nating Arrigo, no? Maraming iba't ibang tipo ng Arrigo. So, nakuha nyo yung time frame, no? Pag nag-cross country ka, pagdating mo rito, mag-antay ka ng 2 taon, tapos mag-apply ka ng Arrigo, and then pag nag-approve ka, legal resident ka na. Pag resident ka dito again, pwede mo nang gawin yung family reunification or petition. Okay? Hindi ko lang alam kung dapat ba 1 year ka munang resident bago ka mag-petition or family reunification. Pero alam ko dapat talaga is meron kang piso na nakakontrata sa pangalan mo. No? Kung meron kang piso kasi na nakakontrata sa pangalan mo, may mga requirements pa yan. Documents. Yung tinatawag nilang nomina or yung parang payslip galing dun sa amo mo, ganyan. So it's very risky pag nag-cross country ka din kasi halimbawa, pagdating mo rito, ilang days kang matetenga or wala kang trabaho. So dapat talaga may baon ka. And then I recommend kumuha rin kayo ng private insurance. In any case, merong, alam mo, medical support. Pero as far as I know, kung halimbawa naman na kailangan mo ng medical assistance, tapos pumunta ka sa public na center, health center, or hospital, hindi ko lang alam kung kung pwede kang tanggihan, no? Kasi parang everyone here has the right, no, to access. Ewan ko lang, no? Kasi ang alam ko, for example, buntis ka, even if wala kang seguridad sosyal ata, no? Or even if irregular yung status mo, in-entertain ka pa din nila. Ayan. Ang ganda pala mga anak dito sa Spain kasi libre lahat. Yes. And also, meron yung mga maternity leave, blah, blah, blah. Meron pa ata yung menstruation leave. Ayan yung mga iba't ibang mga benefits pag nandito ka na sa Spain. At syempre, ma-feel mo dito na wala ka na sa third world country. Maganda yung kanilang transport system at saka mas relax yung buhay, mas magaan. Hindi siya ganun kahirap, ano, unlike sa Philippines. So, yun. Ano pa ba? O yung iba wag niyo 'tong gagawin pero nangyayari kasi halimbawa, merong silang amo 'no, galing sila ng, Qatar or, UAE or Saudi or kahit na anong bansa. Tapos nag-vacation sila, nag-holiday sila dito sa Spain. Tapos iniwan na yung amo. Parang pagbalik dun sa bansang pinagtatrabahuan nila, hindi na sila sumama dun sa amo nila. Naiwan na sila dito sa Spain, ayan. Marami tayong mga kababayan dito sa Spain. So parang kung marunong ka makihalubilo, makisama, kaibigan, hindi ka naman malo-lonely or parang tawag nito, parang feel mo mag-isa ka lang dito. Hindi naman, no? Pag napunta ka nagawi ka ng Barcelona or Madrid, napakaraming Pilipino. No? Marami din Pilipino sa Valencia, sa Malaga, tsaka sa iba't ibang parte ng Spain, no? Pero meron pa din siguro yung lugar na parang kokonti lang, no? Parang mabibilang mo lang yung Pilipino na nandun. Ayun, medyo nagano ako. Kailangan ko ng tubig. Ayan. Kumusta pala ang New Year nyo, guys?
Happy ba? Ayan. Baka pwede kayong mag-share naman sa ating comment section. Kung meron pala kayong question, you can go to our comment section. Type nyo lang kung ano yung mga tanong ninyo. Very random lang yung mga question na ginagawa ko. Very natural. Hindi ako masyadong nag-prepare, no? Meron lang akong konting note dito, pero in general, no? Kung ano yung alam ko, yun lang naman yung binabahagi ko, no? Parang normally sa mga video kasi na ginagawa ko, doon ako kumukuha ng mas maraming questions about Pilipino na gustong punta dito sa Spain. So parang magfo-focus ako and gagawa pa ako ng more videos about it. So kung ikaw naman ay OFW sa ibang bansa, kung meron kang time, feel free na panoorin, watch my videos about it. And yun nga, medyo nahirapan lang kasi akong maghanap ng time, no? Kasi sobrang busy ko as a language assistant. Yung ginagawa ko pala guys dito is nagtuturo ako ng English sa isang concertado ni school. Yung concertado is like, ang tawag dito partial private, partial public, na ang program ko ngayon ay USETAM. Dito na ako sa Spain. Nag-apply ng USETAM. And yung mga tinuturoan ko is high school, tapos bachillerato, yun yung after high school, at saka formation professional or yung vocational courses. So like from 11 years old hanggang 18 or more, siguro hanggang 18 or 20 yung tinuturoan ko ngayon. Pero dati nagtuturo ako ng English sa mga bata. Well, hindi ka naman talaga yung primary teacher, para kang student teacher or practice teacher ang dating. Para naman sa mga Pilipino na gustong magturo dito, ang alam ko hindi siya open, no, na mag-hire sila tapos ikaw mismo yung magtuturo inside the class, yung ikaw lang talaga yung teacher kasi, mahirap yung mga requirements, eh. Unang-una kailangan mong mag-Spanish, marunong mag-Spanish. So, paano ka halimbawa magtuturo ka ng maths, no? Hindi ka naman puwedeng magturo ng maths kung hindi ka marunong mag-Espanyol, no? Dapat ang level mo is like yung native level, no? Pangalawa is kailangan nila ng European diploma. Kung wala kang European diploma, it's useless. Kahit saan ka mang university graduate, let's say kahit graduate ka ng UP or PNU, it's it's useless, no? Kasi kailangan nila ng European diploma and besides walang hiring. Kasi dito mismo sa Spain, marami naman silang na-hire, no? Meron pang mga European diploma. So kung gusto mo is like meron yung process na tinatawag nilang homologasyon, tapos kailangan mo mag-study ng masters dito. It's like, hindi ko na, ang tawag nito, iniisip or ginusto na magturo as ikaw lang yung primary teacher. Kasi bilang isang language assistant, let's say ang sahod mo is 1,000 to 1,300 euros no, every month. Tapos meron ka mga free time, marami kang free time. Pwede kang mag-tutor or kumuha ng mga extra or ang tawag dito, part-time. So parang, ang tawag nito, kikita ka din ng ganun. Yung iba kong mga friends, kung meron ka ng resident permit kasi dito, mas madali lang kumuha ng work, no? Kahit kahit helper ka sa whole household, kung resident ka na, mas madali na lang siyang mag-jump from one company to another. Ayun yung maganda naman dito, no? So kung halimbawa nag-cross country ka, undocumented ka or illegal yung status mo, after 2 years at na-approve yung arrigo mo, madali na lang. Sa totoo lang. At saka syempre, kailangan nyo guys na mag-aral ng konting Spanish. Mas madali. Mas mapapadali yung buhay nyo sa paghanap ng work. Lalong-lalo na kung masipag kayo or hindi naman kayo mapili. Kasi marami naman akong kilala eh. Kung halimbawa gusto nyo mag-work sa restaurant, sa farm, sa mga factory, again ngayon walang hiring. Pero kung nagkaroon na kayo ng resident permit, is madami. Marami mga online jobs. Pwede kayo mag-apply online. Marami. Or kung medyo matagal na kayo dito, syempre marami na kayong kakilala. Iba't ibang mga lahi. Dapat friendly kayo. So, sa kanila magtanong-tanong kayo. Halimbawa, meron akong housemate dati. Nag-work siya na tagalinis ng bahay. No? Katulong. So marami na siyang maging nakilalang mga taga-Romania or mga taga-Africa or mga Latinos din sila or nagsasabi din sila, dito sa pinagtatrabahuhan ko kung may bakante dito, ganyan. Alam mo yon yung pakipagkapatao tapos mas mapapadali yung buhay mo. Hindi lang yung paghanap ng work,
pati minsan kahit piso or bahay kasi meron yung mga nagta-transfer. So, yun, yung importante siguro is masipag ka, matyaga ka, and dumating yung time na magkaroon ka ng resident permit, mas madali na lang. Like for example sa akin, meron ako resident permit, no? Dati kasi meron ako student visa para mas, ang tawag nito, mas challenging yung life mo kasi lalo na sa ngayon kung merong mga iba't ibang mga language assistant program. Halimbawa, gusto kong mag-apply sa ministry, okay, galing ka dapat ng Pilipinas. Pagdating mo dito, pagtapos mo ng program mo, gusto mo mag-apply or mag-shift sa ibang program like BIDA or USETAM, dapat babalik ka ng Pilipinas para mag-apply ulit ng visa, no? Pero kung halimbawa na meron kang resident through Araygo Social is um, hindi mo ka na kailangan bumalik ng Pilipinas, no? Dito ka na mismo, halimbawa, ngayon nag-work ka as kasambahay, katulong, and then napagod ka, pwede ka mag-apply sa mga factory ng mga manok, paggawa ng kung ano-ano, mga farm, ganyan. Marami actually. It's just that na hindi nga sila nag-hire ng mga workers outside. Kasi meron naman silang nakukuha dito sa Spain. Kung magko-cross country pala kayo, don't expect too much, no? Huwag kayong mag-expect ng malaki, no? Lalo-lalo na sa sahod. Kasi kung alam ng mga Espanyol na wala kayong papel, no? Or paper working permit, mas babaratin nila kayo. Yun yung reality, no? Kung halimbawa, yung minimum is like 1,100 ata ng 14 months, tapos 1,300 pag 12 months, mas mababa doon. Lalo pag under the table, no? Pag mga household na mga trabaho, makakatulong, syempre verbal lang yan. Normally, wala namang kontrata yan, no? Kasi, syempre, pag nahuli sila, magbabayad pa sila ng mga multa kung ano-ano, ganyan. So, pag verbal siya, kung ano yung gusto nila, yun ang i-offer nila. Kung ikaw naman na wala kang choice, syempre, kukunin mo siya dahil unang-una, kailangan mong i-sustain yung stay mo dito sa Spain, saan ka kukuha ng pambayad mo, no? Unless stay in ka, doon ka sa kanila titira, tapos syempre, libre na yung bayad mo, no? Pero meron naman yung mga ibang Pilipino na kahit naka-stay in na sila, Saturday, Sunday, nagbabayad pa rin sila ng apartment doon sa mga kakilala nila, ganyan, no? Pag-usapan natin yan soon. So, yun lang. Medyo matagal na rin ako dito sa Spain at yun nga, marami na rin tayong mga nakilala mga Pilipino dito na ganun nga yung kanilang experience. Siyempre, ako hindi ko naman na-experience maging katulong talaga, pero marami na tayong mga kaibigan na naging kaibigan dito na ganun yung kanilang mga karanasan. So, yun lang yung gusto kong share, no? At talagang naghahanap ako ng time para gumawa ng mga videos para sa mga information na ito, no, na gusto malaman ng ating mga kababayan kasi nga maraming gusto pumunta talaga dito sa Spain. Siguro hindi man gano'n kalaki yung sahod dito sa Spain unless swerte ka na nakakuha ka talaga ng trabaho na medyo malaki yung bigay nila. Balance naman yung buhay dito at saka marami namang benefits. So kung halimbawa nandito ka sa Spain, kung meron ka ng resident, kung dream mong pumunta ng Paris or sa Rome, makita ang Colosseo or makita yung Eiffel Tower sa Paris or Venice, pwede kang mag-travel. Yun yung isang maganda. No? Malapit siya, saka mas mura na yung pamasahe. Comparing halimbawa kung galing ka ng Pilipinas. So yun. So yun, may mas access ka. Tsaka feel ko kung nag-work ka naman dito, sumasahod ka naman ng euro, at long as na marunong ka mag-budget, matutupad naman yung mga pangarap mo no, na mapuntahan na ang Amsterdam, ganyan. So yun guys, yung ginawa ko for the past 5 years. Kaya wala pa ako masyadong ipon ngayon. Nag-enjoy muna ako sa pagbisita sa mga iba't ibang bansa. Through my resident din, nakapag-apply na rin ako dito ng UK visa. Kasi kung gusto mo pumunta ng London, kailangan mo ng separate na visa. Which is, nakuha ko naman siya, na-approve naman. At nakakuha rin ako dito ng US visa. So, soon, gusto ko rin matapakan no? Ang US. Naunsyami kasi yung plano namin na last year na pumunta. So,
I hope. So yun lang yung mga iba't iba pang mga benefits dito sa Spain. No? Pag sila dito, malinis ang hangin, lalo-lalo na sa Madrid. Mababait naman yung mga tao dito, no? As long as na... Pero syempre, hindi naman lahat. Kailangan mo din maging mapagmatsyag, no? Lalo-lalo na kung nasa mga big cities, kasi syempre marami dito mga pickpockets, mga ganyan, masasama din yung loob nila. So kailangan mo ding maging cautious kung sa mga ginagawa mo, alam mo yun, maging tawag nito, maingat, 'no, sa sarili mo. But so far naman, sa buong stay ko dito, okey naman siya, 'no. Nire-recommend ko lang, kaso nga lang yun nga, medyo kokonti lang yung, legal way para makapunta na sa dito, 'no. At hindi ko naman masisisi yung iba na ko-cross country sila, TNT sila, yan. Again, kung meron kang question, you can go to our comment section, type in your questions, and then I try to make more videos. Medyo for the past months kasi naging busy ako kasi ngayon is like 26 hours at ako sa school. And then meron ako mga part-time. Tapos medyo malayo sila. So kailangan ko ding mag-travel from one point to another. So ang dami kong parang wasted time this year. So sana um, magkaroon pa ako ng time. Well, anyway, sa summer, mas marami na yung time ko para gumawa ng mga videos. Ayan. Okay. Alam ko marami na tayong mga kababayan na nanonood ng aking videos. Actually, hindi ako masyadong ang tawag dito. Medyo mahihain nga ako eh, in person. Hindi naman yung super extrovert or pabibo. Pero I find confidence dito sa paggawa ng videos, no? Um, So ayun, by the way, yung program ko pa lang ngayon sa language assistant program ng UCTAM is good for 2 years. So meron pa akong, first year ko pa lang sa kanila, meron pa akong another year. Sa kanila, ang maganda dito, meron kaming insurance which is private. Ano pa ba? So yun. So ang mahal lang dito sa Spain is yung bahay. No? Pag-usapan natin yan, yung mga basic ba ng mga things dito sa Spain na applicable naman kahit na anong tipo ng residency yung hawak mo, kahit student man yan, petition or golden visa, syempre, meron tayong common na mga experiences like syempre sa bahay. Ayan. Lahat naman kailangan mag-hire unless may jowa ka dito. Ay, meron pala tayong mga kababayan dito na may mga jowa, nakapag-asawa na sila dito. So, um, hindi na sila nagbabayad ng bahay. Kaya dapat yun yung goal ninyo, charot. Very open sila dito, even the ating mga kapatid no, sa LGBTQIA plus community. So, yun. Kung meron kayong jowa, so yun. Tapos meron na kayong, pwede kayong ano dito, pareha de hecho or ikasal. So, ayan. Very open naman sila dito. Allowed dito ang same-sex marriage. Ayan. And syempre kung may bahay ng jowa mo, hindi ka na magbabayad sis. Ganon. Ayan. So alam na kung ano ang goal. Additional extra goal ba? Char lang. Okay? Madalas nakakakita ako ng mga Pinay no, na may mga jowa ng mga AFAM, hindi lang mga Espanyol, no? Kahit yung mga ibang lahi. Kasi marami na ding ibang lahi, iba't ibang lahi na nakatira dito sa Spain. Actually, very diverse ang Spain, no? So, yung iba, ang jowa nila, asawa nila, mga taga Latin America or taga Europe, like Romania, ganyan. France, ayan. Okay naman, dito sa Spain. Ayan. Minsan nagla-live ako pero ngayon super busy ako kaya wala na akong time masyado na mag-live, okay? Ano pa ba? Meron pa kayong mga question? Again, go to our comment section. Don't forget to follow me, to subscribe sa aking channel, Nathaniel Travels. Meron din akong Facebook, taga Madrid, no? Kaso ang hirap lang ako ang tawag dito, mag-reply sa mga messages. Siguro sa YouTube, kung sa comment section, mas madali. At saka para makita rin ng lahat, no? Yung iba nating mga kababayan kasi what if parehas kayo ng question tapos para ma-address ko na rin yung the same question.
Okay, next videos ulit tayo 'no. Ganito lang yung mga kuwentuhan lang ba, simpleng, parang anong tawag dito, conversation lang, muna ganyan at paki-share na rin 'tong videos ko na 'to 'no, sa iba niyong mga kakilala kung may mga interested or may mga agam-agam sila bago pumunta sa Spain. I try to make more videos na alam mo 'yun, about life dito sa Spain, yung mga ganyan-ganyan. So, maraming maraming salamat ulit sa, pagsama sa akin sa video na 'to. Medyo nagugutom na ako, so kakain muna ako. Again, this has been Nathaniel Travels. Maraming salamat and have a good day.